Nakatira kami ngayon ng aking asawa sa bahay ng mga magulang niya. Magkatabi lang ang kwarto namin ng kanyang ina at ama. Mabait naman ang aking biyanan. Kaya naman, wala namang problema sa akin. Kaya lang, hindi talaga minsan maiwasan na hindi magtalo ang mag-asawa kahit sa malit na bagay. Isa pa, masyadong siloso ang asawa ko. Hindi naman niya pinapakita na nagselo siya. Kaya lang kapag kami lang dalawa, minsan, bago matulog, kung ano-anong paghihinala ang sinasabi. Ako si Monet, 30 years old. Ang asawa ko naman si Jonas ay nagtatrabaho sa isang ospital. Madalas, panggabi ang duty nito. Kaya madalas din, kami lang na nag-iisang anak namin ang natutulog sa kwarto namin. Pagdating naman ng asawa ko ng mga alas 7 ng umaga, galing ng trabaho, ako naman ay naghahanda na rin sa pagpasok ko sa aking opisina. Nagtatrabaho ako bilang accounting clerk sa isang pawn shop. Magkakasama lang kami ni Jonas kapag day off siya sa kanyang trabaho. Kaya nga sabi ko sa kanya, mag-day off siya kapag Sunday o Saturday para day off din ako. Para naman may oras kaming pareho sa anak namin. Minsan nagkakatagpo, kaya lang madalas hindi dahil pa iba-iba ang schedule ng asawa ko. Hardworking din ito, kaya wala din ako masabi sa kanya. Wala din mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak. Masasabi ko na mas tamang kami pareho. Kung nagtatalo man kami minsan dahil sa bata o kaya nagselo siya. Dahil nga madalas gabi ang kanyang duty, iniisip niya na baka raw nasasabik na ako. Baka raw maghanap ako ng iba. Totoo naman, kahit paano namimiss ko rin siya. Pero hindi ko maisip na magagawa ko siyang ipagpalit o maghanap ng iba. Anak, kung ano man ang problema ninyong mag-asawa, pag-usapan ninyo. Huwag ninyong patagalin na kayo ay may samaan ng loob. Ang sabi naman ng aking biyanan na lalaki, dahil silang dalawang mag-asawa, kaya tumagal ang pagkasama dahil nagbibigayan sila kung anong gusto ng isa't isa. Marahil ay totoo nga ang sabi ni Papa, ang ama ng aking asawa. Lagi rin kasi magkasama ang mag-asawa. Lagi silang masaya. At isa pa sa sinabi ni Mama sa akin, kailangan lagi mong pasisiyahin ang asawa mo. Ang mga lalaki kasi, kapag maligaya yan, mamahalin ka niya ng labis. At hindi yan maghahanap ng kalinga sa iba. Dahil sa iyo pa lamang ay kontento na siya. Ang sabi ng mama ng aking asawa sa akin. Sila raw kasing mag-asawa kahit may edad na, hindi nila kinakalimutan ang paglalambingan at pagtatabi. Dahil ang mga lalaki raw ay nature na nila yon. Kailangan satisfy sila para hindi sila maghanap ng iba. Isa pa sa hindi ko makakalimutan na sabi ng mama ng aking asawa ay huwag na huwag akong tatanggi sa aking asawa kapag gusto nito. Yan ang susi sa magandang pagkasama ng mag-asawa. Sabi pa nito sa akin. Dati, hindi ko masyadong naiintindihan yon, pero kalaunan ay nakuha ko rin ang ibig sabihin ni Mama. Dahil yun din ang nakikita ko sa aking asawa. Minsan kasi pagod din ako sa aking trabaho at wala rin ako sa mood. Kaya kapag nagyaya ang asawa ko, hindi ko pinapansin. Kaya minsan, yun din ang nagiging dahilan ng aming pagtatalo. Umiinit ang ulo ng asawa ko kahit sa maliit na dahilan na ibabaling niya sa iba ang kanyang inis. Pero ang totoong pinagmulan ay hindi ko siya napagbigyan. Dahil nga doon, nakaisip din ako ng paraan. Tulad nga na madalas na panggabi ang duty ng asawa ko. Bago ako matulog, nag-send ako ng mga pictures ko at video na parang ina-act ko siya. Natutuwa siya kapag ganon ang ginagawa ko. Nagmamadali pa itong umuwi sa umaga para humabol. Lalo na kapag tulog pa ang anak namin. Dahil nga doon, bihira na kami magtalo at tama nga si Mama, ang ina ng aking asawa, na dapat hindi ako tumatanggi sa aking asawa kapag gusto nito. Nabawasan din ang madalas na pagselos nito at naging open na rin kami sa usapan namin mag-asawa kung paano kami pareho mag-i-enjoy. Nakilala ko si Jonas nung college kami pareho. Halos 1 taon lang kami mag-boyfriend noon. Tapos nagsama na kami dahil nabuntis na agad ako after namin makagraduate. Kaya hindi namin halos kilala ang bawat isa. Lalo na, bihira naman kami magkita noon.
Kaya nung isang beses na magkasama kami sa isang birthday party ng kaibigan namin, may nangyari sa amin isang beses. At ang isang beses na yon ay nagbunga agad. Wala naman naging problema dahil tanggap naman ng mga magulang ni Jonas ang nangyari sa amin. Lalo na, dalawa lang silang magkapatid. Gusto talaga nila na mag-asawa na ang mga anak nila. Para raw, may apo na raw sila. Habang malakas pa at kaya pa nila mag-alaga. Kaya nga ngayon, kahit may anak na kami, nakakapagtrabaho pa ako. Dahil nandyan ang mga magulang ni Jonas na nag-aalaga sa apo nila. Madalas nga, doon natutulog ang anak ko sa kwarto ng mag-asawa. Kaya nagkakaroon din kami ng pagkataon na mag-solo mag-asawa. Lalo na, nagkatagpo ang aming day off. Pero nagbago lang ang routine namin na magpasya mag-abroad ang asawa ko. Sa baba kasi ng sahod sa ospital na pinapasukan niya. Kahit private at sikat ito, nagkakasya lamang sa pagkain namin sa araw-araw. Hindi man lang kami makabili ng kahit second na sasakyan. Pangarap din ng asawa ko na mag-ibang bansa talaga. Kaya nga na siya ang kinuha niyang kurso dahil gusto niya raw makarating sa US at Europe. Kapag stable na raw siya doon, kukunin na rin kaming mag-ina. Medyo nalungkot ang mag-asawa, ang mga magulang ni Jonas, nang malaman ang desisyon ng anak. Nasa abroad din kasi ang isang kapatid ni Jonas at kapag umalis pa raw siya, silang dalawa na lang dito. Lalo na kapag kinuha na kami. Pero nagpaliwanag naman si Jonas sa magulang niya. Madali naman naunawaan ng mag-asawa yon. Lalo kasama sila sa plano ni Jonas na kapag nakuha na kami, isasama rin namin doon sa abroad ang mga magulang niya. Tanggap din nila na ganoon talaga ang mangyayari. May iwan sila ng mga anak dahil may sarili na rin silang pamilya. Basta anak, Jonas, Monet, kapag may problema kayo, huwag kayo magdadalawang isip na tawagan kami. Magsabi ka lang, nandito kami ng papa mo, handang tumulong sa inyo. Sabi ng mama ng aking asawa. Lahat yan ay dadala sa usapan. Dagdag din ng ama ng aking asawa. Tuwing umaga naman, ang mag-asawa ay naglalakad-lakad. Lalo na si papa. Kahit retired na, malakas pa. Nakakatakbo pa ito. Palibasa tulad ni Jonas, wala rin bisyo. Ang mama lang niya medyo mahina na. Mas matanda kasi ng 5 taon ang mama ni Jonas kaysa sa kanyang papa. Minsan nga, nagbibiroan sila. Kaya pa raw ni papa mag-asawa kapag nawala siya. Kung maaaring araw, ay si mama na ang maghanap ng babae para asawain ni papa dahil tumatanda na siya. Sa tingin ko kasi, mukhang hindi na rin kaya ni mama. Kahit sabihin niya na hindi dapat tinatanggihan ang asawa. Siguro dahil nagkakaedad na rin, kaya medyo tuyot na rin. Samantalang ang papa ni Jonas ay active pa talaga at palagay ko kayang-kaya pang makadalawang asawa. Monet, kumusta na kayo dyan? Kumusta na anak natin? Sina papa at mama, okay lang ba sila? Tanong ni Jonas sa akin na mag-usap kami matapos makalis si Jonas at nakaisang buwan na siya doon. Matapos makalis si Jonas at nakaisang buwan na siya doon sa abroad. Kaya lang, sa Middle East siya napunta. Mahirap daw sa Canada. Mahirap daw sa Canada na gusto niya talagang puntahan. Pero experience lang daw ang kailangan niya. After 2 years, lilipat din siya ng Canada. Nagkukumustahan kami madalas. Minsan nakikita ko na malungkot ang asawa ko. Siguro dahil mag-isa lang siya doon. Kaya ang ginagawa ko, inaaliw ko na lang siya. Nagsasayaw ako minsan kapag nag-video call kami. Mga after 3 months na doon, parang nag-iba ang asawa ko. Dati madalas ito nagsiselos. Pero nang lumayo naman ito at hindi na ako nakakita ng personal, tila nawala ang madalas itong pagdududa sa akin. Net, kung namimiss mo ako, kung kailangan mo, okay lang sa akin. Basta maligaya ka. Chat sa akin ni Jonas, ang aking asawa, habang nagkikwentuhan kami sa chat. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sagot ko sa chat ng asawa ko dahil nasa trabaho ako noon. Kaya chat lang muna kami. Pero kapag sa bahay na, video call ang ginagawa ko. Kapag na-miss mo lang naman ako, kung gusto mo lang, okay lang sa akin. Sabi pa ulit ni Jonas sa chat. Nalabuan ako sa chat niya.
Pero unti-unti, inuunawa ko kung ano ang kanyang sinasabi. Ibig mong sabihin, pinamimigay mo na ako? Ibig mong sabihin, manlalaki ako? Ganun ba, Jonas? Sagot ko agad sa chat sa inis ko na parang iba ang dating ng chat niya sa akin. Kalimutan mo na yon. Joke lang yon. Biglang reply nito, sabay paalam na may gagawin daw siya. Napansin niya kasi na medyo nainis ako sa kanya. Iba kasi ang dating ng chat niya sa akin. Napaisip ako, ano kaya ang pumasok sa isip ng asawa ko? Bakit gano'n ang chat niya sa akin? May iba na kaya siya doon? Kaya unti-unti niya na akong pinapalayo sa kanya. Dinamdam ko talaga ang chat niya. Lalo na pag uwi ko, tinawagan ko siya. Pero ayaw niyang sagutin. Kaya nag-iiyak talaga ako magdamag. Ano bang nagawa ko? Bakit pinagpalit niya ako? Sabi ko sa aking sarili. Kaya marami akong chat sa kanya. Kahit naka-offline pa siya. Tiyak naman na mababasa niya yon. O Iya, bakit parang namumula ang mata mo? Umiyak ka ba? Tanong ni Papa ang ama ng aking asawa na makita ako kinabukasan na namumugto ang mga mata. Wala po pa. Nasobrahan lang siguro ako sa tulog. Sabi ko agad. May problema ba kayong mag-asawa? Tanong naman ni Mama. Wala po ma. Okay lang kami. Sabi ko agad. At sabay na pumasok ulit ako ng kwarto. Hindi ko kasi maitago sa biyanan ko ang aking nararamdaman. Hello, Net. Sorry sa mga sinabi ko ha. Joke lang naman yun. Tumawag kasi si Mama. Umiyak ka raw. Sabi ni Jonah sa chat sa akin. Ayaw mo kasi akong kausapin. Sagot ko naman sa chat. Busy lang ako dito. Marami kami mga patient. Reply ulit ni Jonah sa akin. Tsaka wala akong ibang babae dito. Ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi kita magpapalit kahit kanino. Kaya nga nasabi ko na kapag na-miss mo ko, okay lang sa akin. Dahil inaalala kita. Gusto ko naman na maging masaya ka kahit wala ako sa tabi mo. Doon ay naisip ko na ng tuluyan ang gusto ng asawa ko. Nakuha ko na ang ibig niyang sabihin. Totoo naman namimiss ko talaga siya dahil 1 taon na siyang wala dito. Kaya ang ginawa ko, sinakyan ko muna ang kanyang mga sinasabi. Titingnan ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Payag ka ba talaga? Baka naman magselos ka ha? Sabi ko agad dahil naiinip ako sa chat kaya tinawagan ko na lang. Hindi, biro lang yon. Sabi pa niya. Pero kung gusto mo, okay lang. Basta sabihin mo sa akin kung sino. At gusto ko, send mo sa akin ang video nyo. Sabi pa nito, sinakyan ko na lang mga sinasabi ng asawa ko. Siguro, naiinip din siya dun sa abroad. Lalo na nasa Middle East siya. Kaya naman para masatisfy siya, nag-send na lang ako ng mga videos ko. Minsan kapag kumakain kami or naglalaba ako, kasama ang anak namin. Kaya lang hindi siya masyado interesado doon. Ang gusto niya, kapag kaming dalawa lang nag-uusap at sa video call. Dahil sa mga sinabi niya at sinakyan ko ang gusto niya, akala niya siguro seryoso ako. Kaya nang sabihin ko ng biro lang din na pagpaya ko, nagtampo ito. Biglang hindi ako kinausap. Akala daw niya matutupad na ang gusto niya. Naiinggit raw kasi sa mga kasama niya doon na ganun ang ginagawa sa asawa. Gusto rin daw niyang subukan. Yan ang huling chat sa akin ni Jonas. Tapos, hindi na muli akong kinausap. Monet, nag-away ba kayo mag-asawa? Ang tanong ni Papa sa akin na makita ako. Bakit po pa? Tanong ko sa ama ng aking asawa na makita ko na kumakain mag-isa at malungkot. Tumawag sa akin si Jonas. Kumusta kayo? Bakit hindi siya sa'yo tumawag? Hindi ba kayo nag-uusap? Tanong muli ni Papa. May tampuhan lang po ng konti pa. Sagot ko agad. Pero Uya, dapat hindi nyo pinapatagal yan. 1 linggo na pala kayong hindi nag-uusap. Ano bang pinag-awayan ninyo? Baka makatulong ako. Magsabi ka lang. Sabi ni Papa, sabay lapit sa akin at tinignan ako. Gusto ko man sanang sabihin sa ama ng aking asawa, pero nahihiya ako. Ayaw ko naman sabihin sa kanya ang gusto ng anak niya na gagawin ko. Baka hindi maniwala o magalit pa sa anak niya o kaya naman mag-isip ng iba sa akin. Wala po pa. Okay lang kami.
Sabi ko agad, sabay talikod ko. Sige, bahala ka. Basta nandito lang ako. Makikinig ako sa sasabihin mo. Kahit ano, kahit personal, kahit usapang mag-asawa. Nandito ako, Net. Sabi pa ni Papa sa akin. Doon ay naisip ko na sabihin sa ama ng aking asawa ang totoo. Dahil 1 linggo na akong binabagabag at hindi makatulog. Sabi naman niya, kahit ano, makikinig siya. Total wala naman ang kanyang asawa. Kami lang ang nasa bahay. Namili kasi sina mama kasama ang anak namin ni Jonas. Pa, kung sakaling magsabi ako sa inyo totoo, tayo lang ba makakaalam? Nahihiya kasi ako na malaman ni mama. Sana sa atin lang muna ito. Mahinang sabi ko sa ama ng aking asawa. Oo naman, tayong dalawa lang, sabi ni Papa. Doon ay unti-unti kong sinabi sa ama ng aking asawa ang gusto ni Jonas. Nakatitig lang sa akin at nakikinig sa lahat ng sinabi ko. Pagpasensyahan mo na, Net, ang anak ko. Hayaan mo, kakausapin ko siya, sabi ni Papa. Naku, wag po. Wag yun sasabihin sa kanya na sinabi ko sa inyo. Mahagalit lalo yun. Pakiusap ko sa ama ng aking asawa. Sige, ikaw ang bahala. Pero wag kailangan mo ng tulong. Nandito lang ako. Kabisado ko yan si Jonas. Baka lalo magtampo sa'yo kapag hindi mo napagbigyan. Sabi muli ni Papa bago natapos ang usapan namin dahil dumating na nga ang maglola galing sa pamimili. Kinagabihan niya nag-isip ako sa mga sinabi ng aking biyanan. Inaalala ko rin ang aking asawa. Tulad ng sabi ni Papa, baka ma-depress doon ang aking asawa. Baka magkasakit. Lalo wala siyang masyado kakilala doon. Ang ugali pa naman ng asawa ko, kapag galit ay nagmumukmuk ito. Hindi kumakain at umiinom. Parang pinapahirapan niya kanyang sarili. Naaalala ko pa noon, nang nating nag-away kami dito at hindi ko siya kinausap. At sabi ko, maghiwalay na kami. Sabay na umuwi ako sa mga magulang ko. Ang ginawa, nagpadlak sa kwarto. Hindi lumabas at kumain. Nag-alala sina mama at papa sa kanya. Dahil buong araw na hindi lumalabas. Kaya pumunta sa bahay ang mag-asawa at kinausap ako nang bumalik na. Sumama naman ako at kinausap ko si Jonas. Doon lamang ito lumabas ng kwarto at kumain. Kaya simula noon, lagi nag-aalala ang magulang niya kapag nagtatalo kami. Kaya madalas, ako ang umuunawa sa aking asawa. Doon nga ay napag-isip ko na kawawa naman si Jonas doon. Baka magkasakit doon dahil hindi kami nag-uusap. Baka kung anong maisip na gawin doon. Ayoko naman na mapahamak siya. Kaya nakabuo na ako ng plano. Kumusta ka na? Payag na ako sa gusto mo. Ang totoo, namimiss talaga kita. Sabi ko sa aking unang chat kay Jonas. Agad naman nag-reply ito. Okay lang ako. Duty ako ngayon eh. Dami namin patient. Kaya busy ako. Sorry ha, hindi kita masyadong nakausap. Reply naman ni Jonas. Sabi ko na nga ba, magre-reply agad ito. Kapag tungkol doon sa gusto niya, ang sasabihin ko. Kapag kasi iba ang chat ko, hindi sumasagot. Mamaya after duty ko, mag-usap tayo. Tatawagan kita ha. Sabi pa sa chat na mukhang excited sa balita ko. Pero ang totoo, wala naman talagang ganun akong gagawin. Gusto ko lang mag-usap kami para malaman ko kung okay lang siya. Kinagabihan niya, masaya ang asawa ko na tumawag. Nag-usap kami, nagkwentuhan. Nagsabi rin siya na magpapadala siya ng pera kinabukasan para sa allowance ng anak namin. Tsaka para daw sa akin. Bumili raw ako ng mga gusto ko. Iyon din naman talaga ang hinihintay ko. Kaya gusto ko siyang makausap. May mga bayarin kasi sa school ang anak namin. Saka ako, may gusto din akong bilhin. Kaya lang, kulang naman sahod ko sa aking trabaho. Natuwa pa ako dahil ang buong sweldo niya raw sa loob ng 1 buwan ang ipapadala niya sa akin. Sa isip ko, malaki-laki din yon. Makakapag-savings pa ako. Hindi ko alam pero tuwang-tuwa talaga siya sa balita ko na payag na ako kahit hindi naman totoo. Isa pa, sino naman kaya lalaki ang alokin ko? Basta ha, kapag may nakita ka na, magsabi ka sa akin. At sana yung hindi tayo kilala para wala maging problema. Sabi pa ni Jonas bago kami natapos ng usapan. Sana man kaya ako kuha ng ganon. Lalo na hindi kilala.
mas mahirap yun kung pupulot ako kung saan-saan lang. Doon pumasok sa isip ko ang ex-boyfriend ko. Sigurado papayag yun. Kaya lang, naalala ko, nasa abroad din pala ang lokong yun. Kung mga kasama ko naman sa trabaho, wala din. Halos lahat kami babae doon. Si Manong Guard lang lalaki sa amin. Pero pwede na rin. Sabi ko sa isip ko, total, madalas naman nagpasaring sa akin ang lokong mamang gwardiya na yon. Alam ko sa mga tingin niya na mayroon itong gusto sa akin. Hala na, sabi ko. Net, kumusta? Nag-usap na ba kayo ni Jonas? Tanong ni Papa sa akin na makita ko kinabukasan na papasok ng aking trabaho. Opo pa, kagabi po nag-usap kami. Okay naman siya. Ano, napag-usapan na ba ninyo ang problema ninyo? Saka ang gusto ng asawa mo? Hindi pa ho pa pero pag-iisipan ko pa. Ganun ba? Basta kung may kailangan ka, nandito lang ako. Baka lalo magtampo sa iyo ang anak ko. Sabi pa nito sa akin. Kaya habang naglalakad ako, papasok sa aking trabaho, iniisip ko kung paano ko kakausapin ang guard namin. Pero buo na sa isip ko, siya na lang ang aalokin ko. Good morning po ma'am. Bati sa akin ang gwardiya pagdating ko ng opisina. Oh, bago ka. Nasaan si Manong Guard? Tanong ko sa gwardiya babae na bumati sa akin. Nagbakasyon po ma'am. Umuwi sa probinsya nila. May problema daw doon eh. Baka nga daw hindi na bumalik. Kaya kumuha agad ang agency ng kapalit namin. Kaya ako na po ang bantay ninyo dito. Sa narinig ko na kapalit ni Manong Guard, hindi talaga umaayon sa akin ang pagkataon. Sabi ko sa akin sarili. Kinagabihan, nag-chat muli ang asawa ko. Nagtatanong kung meron na raw ba. Sabi ko wala pa. Nang sinabi ko yon, hindi na nag-reply ulit. Kaya ang ginawa ko, natulog na lang din ako. Hanggang kinabukasan, hindi nag-chat sa akin. Nagtatampo na naman siguro yon. Paglabas ko ng bahay kinabukasan, bago ako pumasok, nakita ko si Papa, ang ama ng aking asawa. Nagpuputol ng mga sanga ng kahoy na sumubra sa bakod ng bahay. Pero kayang-kaya niya pang sibakin ang malaking puno ng mangga sa harap ng bahay nila. Umakyat pa ito at doon sa sanga umupo at nagputol. Ang lakas pa talaga ng biyanan ko. Kahit may edad na, sabi ko sa akin sarili. Kaya habang muli ako naglalakad papasok sa opisina, nabuo na sa isip ko kung sino ang aalokin ko para pagbigyan ang mga sinabi ng aking asawa na nasa abroad. Mahal, may nakita na ako. Meron na. Chat ko sa aking asawa pagdating ko ng office namin. Hindi naman nagtagal, nag-reply agad ito. Talaga? Sino? Okay na ba? May video ka na ba? Sunod-sunod na chat sa akin. Wala pa. Basta chat kita kapag okay na. Tapos send ko agad ang video sa'yo. Sabi ko sa aking asawa. Maghapon nga ay panay ang chat namin ng asawa ko. Tuwang-tuwa ito sa balita ko. Pero ang totoo, sa isip ko pa lang yun. Nagdadalawang isip ako at iniisip ko kung paano ko uumpisahan na sabihin. Kaya ang ginawa ko, pag uwi ko ng bahay, sakto wala si mama. Kasama na naman ang anak namin. Pumunta raw sa birthday party ng classmate ng anak ko. Naabutan ko si Papa na nakaupo at nagkakape. Iha, dumating ka na pala. Kapag gutom ka na, kain ka na lang. May lutong ulam sa rep. Hindi na kasi kami nagluto. Gabi na uuwi yung maglola mamaya. Tapos ako busog naman. Sabi ng ama ng aking asawa. Busog din po ako pa. Sagot ko naman. Saka nga pala may sasabihin sana ako sa iyo. Mahihinang sabi ko sa ama ng aking asawa. At agad din naman humarap sa akin at hinintay ang mga sasabihin ko. Doon nga ay dahan-dahan ko na sinabi at ipiniliwanag sa ama ng aking asawa ang lahat ng gusto ng kanya anak na aking asawa. Kung iyon ang paraan para makatulong ako sa inyong mag-asawa, bakit hindi? Sabi ko naman sa iyo, nandito lang ako. Sagot ng ama ng aking asawa at nakita ko na nakangiti rin ito habang nagsasalita. Marahil ay iniisip din niya na makakatulong siya sa kinakaharap ko na problema. Kaya agad akong pumasok sa kwarto namin mag-asawa at binuksan ko ang camera ng aking cellphone
habang nakatutok sa higaan namin mag-asawa. Doon nga ay tinupad ko ang gusto ng aking asawa. Tulad ng sabi niya, ginawa ko nga lahat. Tiyak na hindi na siya maiinggit sa mga kasama niya sa trabaho na meron ding asawa na ganon ang ginagawa. Salamat pa, natulungan mo kami sa aming problema. Tiyak na matutuwa si Jonas kapag nakita niya yon. Sabi ko kay Papa, habang palabas na ito ng kwarto namin. Okay lang iya, basta magsabi ka lang kapag kailangan mo. Nandito na ako, huwag kang mahiya. Pahabol pa ni Papa ang ama ng aking asawa habang masayang palabas ng pinto. Ngayon, hindi na magtatampo ang asawa ko dahil bukas din, isisend ko agad ang video na na-record ko. At dahil wala pa ang anak ko at lola niya, sinamantala ko rin ang pagkakataon. Muli kong tinawag ang ama ng aking asawa. Nagkwentuhan pa kami. Dahil 1 taon na din, simula lang mag-abroad si Jonas. Doon ko rin nalaman kung saan nagmana ang asawa ko. Dahil nasabi rin ni Papa sa akin na nung nasa abroad din daw siya, pinagawa rin niya iyon sa asawa niya sa tulong daw ng uncle niya na sa ngayon ay namayapa na. Kaya pala, hindi na ako magtataka kung bakit magkasundo ang mag-asawa. Tama nga si Mama. Dapat laging pagbibigyan ng asawa sa mga gusto nila. Bukod sa natuwa na ang asawa, enjoy din naman pala. Kaya kinagabihan muli habang hindi ko panasit ang video kay Jonas at para sa mas magandang resulta na makakuha, ang mama ng asawa ko mismo ang humawak ng kamera habang abala ang kanyang asawa sa pagtulong sa akin para pagbigyan nila ang kanilang anak at para hindi na rin ako awayin. Sana nga lang magustuhan ni Jonas ang ipapadala ko sa kanya.